Gandang gabi, B. Kasama mo pa rin na DJ B-Boy Bibo at tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating bibitaya matungkol sa usaping panliligaw. Panliligaw ang pinakaunang proseso para magkaroon ka ng jowa. Sus! Kung kay B-Boy Bibo yan, let's skip to the good part. Dapat pagkakindat ko sa'yo, tayo na agad. Ambisyoso. Ito na naman si B-Boy Bibo na puro amba pero ayaw pa rin namang magjowa. FYI, hindi ko po ayaw. Sadyang wala lang talagang mga kaligaw-ligaw. Maldito. O siya, eto na nga. Kumausap na tayo ng isa sa mga bibi natin na mukhang may kaalaman sa ating pinag-uusapan. Welcome na natin siya. Hello, kuya. Hello? Yon. Hi, sir. Ano pong pangalan, edad at tayo po ay taga saan? Sino po ito? Nagkamali pala akong tawag. Ako pala yung tumawag, hindi pala siya yung tumawag. Sorry na, oo. Drop ko na po. Hindi po. Oo. Ang Si Kuya Will po ba to? Wala po akong pa-jacket. O, pa-kalendaryo lang po. Kahit sa messenger tinawag. Ewan ko ba Magandang dyan? gabi po, sir. Oo, magandang gabi. Ano pangalan natin, sir? Itago nyo na lang po ako sa pangalang Bean. Bean. Ilang taon na si Sir Bean at ikaw ay taga saan? 30 years old na po ako. Mm-hmm. Then, nakatira po ako sa Mandaluyong. Wow, taga Mandaluyong. O, Kuya Vin, meron ka na bang jowa? Sa ngayon po, wala, pero may asawa na po. Walang jowa pero may asawa. Ang yabang mo naman, Kuya Vin. Edi ikaw na walang jowa pero may asawa. O, Kuya Vin, bago mo nakatuluyan yung asawa mo ngayon, nakailang jowa ka ba muna? Hindi naman po sa nagmamayabang. Pero parang ganun na nga. Siguro, pangalawa pa lang siya. Siguro hindi ka sure. Oo. Yung totoo. Hindi, marami na rin po. Marami na rin. So, bago pa dumating yan si Missy sa buhay mo, bago mo pa tuluyang makilala at makatuluyan, marami-rami ka na rin pinagdaanan, nakababaihan. Wow! Pogi siguro to si Kuya Vin. Face reveal. Opo. Face reveal. Ay, namin niya. I love the confidence. Kuya Vin, ikaw ba, kung tatanungin ka, gaano ka ba katagal usually nanliligaw? I mean yung span nung kaya mong tiisin, pagtiyagaan, ganyan. Yung ikaw ba yung Kasi tipo na kapag naka-isang taon na ayaw mo na or dapat 5 buwan lang sagutin mo na ako, ganyan. Totally may niligawan po ako. Halos umabot kami ng 2 years sa panliligaw ko sa kanya. Tagal. Ito na ba yung napangasawa mo ngayon? Hindi po. Sayang naman. Ba't di mo ituloy? Charot. Sabi ni Kuya Joshua, 1 minute lang daw. Talagang baka pogi nga to si Kuya Vin. Kindatan niya lang. Ay, tayo na agad, kuya. Diba? Paano ba manligaw ang isang Kuya Vin to the point na umabot ng 2 years? Yun nga po. Diligawan ko siya ng halos 2 years. Then, para niya akong PA. Then, sinosurprise ko siya habang pag mga birthday niya, ganon. Tapos, sinarana ko rin siya. Wow! Saan pa naman ang paghaharana? Kasi parang hindi na rin uso sa ngayon yun, yung panghaharana. Yung kinakantahan mo yung Bebo Loves mo. Sample. Kasi yung kinanta ko na yung harana. Yung harana para sa dalaga na kundi dahil sa pag-ibig ay tinalikuran ko na sa yung ba yun? O iba yun? Hindi po. Iba ata yun. Oo. Kuya Vin, ano ba para sa'yo, gaano ba dapat katagal yung panliligaw ng isang lalaki bago siya sagutin ng isang babae? Kasi kung deserve naman talaga ng babae na ligawan ng ganon, so kaya mo naman magtiis eh. Kasi masulit yung ganon compare sa mabilis mo siyang
alam mo na, parang ano, Makukuha, yung, ganyan. So, oo, 'di ba? pag mas pinaghirapan, Ayan, mas, pag mas pinaghirapan, mas masarap sa pakiramdam. opo, So, ganun yung sinasabi mo, ganun yung para sa'yo. oo naman, sir. Mm. So, anong feeling kapag yung tipong halimbawa nanligaw ka 2 taon kunyari o kaya ilang buwan? Anong pakiramdam kapag napa-oo mo yung babae na ang tagal-tagal mong sinuyo, ang tagal-tagal mong nilambing? Siyempre, masaya po kasi yung hindi mo akalaing sasagutin ka, di ba? Yung Mm. tipong parang puppet ka lang. Yung ikaw ba, Sunod-sunuran. nung sinagot ka ba nung asawa mo ngayon, paano niya ba ginawa yun? I mean, paanong paraan kanya sinabihan ng oo, tayo na? Kasi ano yun eh, nasa mall ako nun. Then, naging customer niya ako sa mga vape. Wow. Pinagbentahan niya ako. Tapos, nung paalis na ako, sabi niya sa akin, "Sir, nakalimutan niyo po yung ano, Yung puso niyo nasa akin. yung Manananggal cellphone pala. number ilagay." Manananggal pala, no? Yung alam niyo number. Tapos doon nag-start, nag-text kami, nag-chat Wow. kami. Si ate para-paraan, siya rin talaga yung nag-first move, eh, no? Pero ano rin kami doon, halos 1 year na ligawan. Tagal din. Opo. So paano, ikaw ba yung tipo na kapag nanliligaw ka, paulit-ulit mong tinatanong yung babae na, tayo na ba? O hinahayaan mo yung girl na siya yung kusang makaramdam na gusto ka na niyang sagutin? Makulit din naman ako, pero hinahayaan ko lang din talaga. As in, gusto ko kasi yung tipong tropa, yung close na close talaga kayo. At saka kung kailan niya maramdaman, nakasagot-sagot ka na, ganyan. Yes po. Tandaan mo ba kung paano kanya sinabihan ng oo nun? Hindi na, di ba? Kasi ang dami mo nang na ano. Huwag mo ipilit yung hindi mo natanda, oo. Kasi marami ka na experience. Inisip mo ba kung sino kung una ba, yung pangalawa, yung pangatlo? Ikaw nahuhuli ka. Hindi ko na nga maalala eh. Oh, lagot ka talaga. Mamaya lagot ka pag uwi. Hindi masarap ulam mo, hindi siya magluluto. Alam mo si Kuya Vin, mga best, para siyang parang confident siya dun sa ginagawa niya, no? Na sa pag manliligaw siya, parang sinasabi niya sa atin na talagang ito yung intention ko. Puro to, totoo to, kaya liligawan kita, ipaparamdam ko sa iyo kung ano yung nararamdaman ko. So Kuya Vin, meron ka bang mensahe para sa mga lalaking torpe na hanggang sa ngayon, kahit gusto nila yung babae at ramdam naman nila na gusto rin sila ng babae, hindi sila nagfa-first move. Ika ngayon nga, yung torpe. Anong masasabi mo sa mga lalaking ganun? Wala siyang masasabi. Walang masasabi si Kuya Vin kasi siya mismo torpe rin talaga siya daw. O Kuya Vin, anong masasabi mo sa mga sa mga lalaking torpe? Unang-una, huwag kayong matorpe. Kasi, parang tropa lang, ganon. I-feel nyo yung each other nyo para pag dating ng time na sinagot ka na niya, mas close na kayo. Kasi kung mahihiya ka lang lagi, walang mangyayari. Mauunahan ka pa ng iba. Mauunahan ka pa ng iba. Wala, nga na. Oh, bagal mo kasi kung hinarot mo siya kanina pa, kung kinis mo siya agad sa kamay. Hindi sana kayo na. Kuya Vin, ito na last na. Meron ka ba mga pabate, pa-shout out? Binabati ko po yung yung nanay ko. Nay! Nasa Wawawin ako. Oh yes, the best no. Di ba? Aba. Ma, nasa yes the best po ako. Gusto ko yung nagpaalam pa siya sa mama niya. Siya, maraming salamat Kuya Vin. Naway magtagal pa kayo ng asawa mo at siya na ang huling ligawan mo sa tanan ng buhay mo. Last mo na yan wala ka na ibang liligawan Ikaw Kuya Vin, medyo medyo matilok ka siya, maraming salamat Kuya Vin. Good night. Salamat po. Salamat.
Mga bibi, alam nyo, totoo no, na ang panliligaw ay isang proseso kung saan ay susubukan mong mapaibig yung babaeng natitipuhan mo. Na hindi porket pinayagan kang ligawan siya, may assurance ka na agad na magiging kayo. Hindi ganun yun, bibi. Kasi para siyang assessment ng babae sa'yo eh. Parang election din yan. Ikakampanya mo yung sarili mo, 'di ba? Ilalatag mo yung mga plataforma mo doon sa tao, mga plano mo kapag naging kayo, at hindi lang 'yan. Dapat aware ka rin na kapag niligawan mo siya, package mo siyang makukuha. Dapat pati yung loob ng mga taong malalapit sa kanya makuha mo rin. Tsaka wag kang yung tipo na porket na pa-oo mo na titigil ka na sa pagpapakita ng magaganda sa kanya, 'di ba? Kasi kung ganoon, hindi ka consistent. Yung pinakita mo nung umpisa, hindi talaga yun yung personality mo. 'Di ba? Isa kang balat kayo. Ano ka tawag diyan ng Gen Z, step best foot forward. Step forward. Kasi sabi mo, B-boy, mali-mali, parang hindi Gen Z. 'Di ba? Habang buhay naligawan dapat 'yan. Step bro, sabi ni Kuya Joshua, step bro, step sis. Oo, yun nga, habang buhay naligawan yan, mga bibi ha. Ano yan, parang job interview. Sa una, buhat na buhat mo yung sarili mo. 'Di ba? Tapos ngayon, pabuhat ka na sa kumpanya. Congratulations! Ayos, kaya ikaw ate, kilalanin mo siya ng mabuti bago mo ibigay ang 2 donut mo na ubod ng tamis. 2 donut kasi 'di ba, parehas bilog. So meaning letter O, kapag binasa mo, OO. 'Di ba? Ang matamis mong OO, 'di ba? Ingatan mo yung mga pagbibitaw mo ng salita rin sa kanya kasi baka biglang sa sobrang kilig mo hindi mo namamalaya na sabi mo sa kanya na sige na nga, tayo na, sinasagot na kita ng OO. Di nga ka ngayon, 'di ba? Huwag kang padalos-dalos, mamaya ikaw yung sinusuyo ngayon tapos kapag hulog ka na tapos nagsawa siya, ikaw na yung naghahabol. 'Di ba? Hindi magandang tignan yun, pangit yung tignan. Yan yung sinasabi ko sa'yo eh. Ang bilis mong sumagot sa manliligaw mo pero hirap na hirap kang sumagot sa recitation nyo. Ay nako, basta ako kung usapang panliligaw, hindi man maganda yung boses ko, hindi man kagandahan yung singing voice ni B-Boy Bibo para haranahin ka, confident naman akong mamahalin talaga kita. Tsaka di kita pwedeng haranahin tapos dudungaw ka sa bintana. Hindi na uso yun, hindi na pwede sa iyo. Kasi una sa lahat, wala kayong terrace. Pangalawa, kulob yung bahay niyo, wala kayong bintana. Alang naman sumilip ka sa exhaust fan, di ba? Doon mo ako titignan kung, ay, sino yung kumakanta? Ay, si B-Boy. O, di ba, nasa exhaust fan ka? At saka ayoko na naman tumutok sa exhaust fan. Yung init nun, tsaka ang baho ng singaw. Mga naiisip ni B-Boy. Anyways, Bibi, 3 oras na Bibi tayo mga ating pinagsamahan. Ewan ko na lang kung nabitan ka pa dyan, pero pwede pa rin naman nating ituloy ang kwentuhan, harutan at lambingan sa aking social media platform sa Facebook, Instagram at TikTok. I-search at i-follow nyo lamang po, DJ B-Boy Bibo. Yung nakatabi mula alas 9 hanggang alas 12 para sa ating Bibi Time. Ako pa rin to, ang Bibi mo sa radyo, DJ B-Boy Bibo. Hatid sa atin yan ng istasyong huntahan ng mga young and fresh. Ang 101.1, yes, the best.